habang tumatagal ako sa barangay, bilang barangay kagawad, since ako po ang Committee on Women's and Family, sa akin na rin po binigay yung Committee on VAUSI, Violence Against Women and Their Children Committee, and the Barangay Council for the Protection of Children. So yan po yung mga hinahawakan kong mga committees sa aming barangay. Since ako po ang nakahawak ng, may mga iba-iba pa po akong committees na hinahawakan na related po sa mga children and sa mga kababaihan. Ako rin yung may hawak ng mga kasambahay na ganyan, mga PWD, yan po yung trabaho ng barangay kagawad. And as barangay kagawad po, isa po ako sa kami po mga barangay kagawad, kailangan, marunong din kaming gumawa ng mga resolution and barangay ordinance. Since ako po nahawakan ko ang women's and children, so ang ko rin po is gumawa ako ng mga barangay ordinance, policy, protection policy for children and for women's. As of now po, isa sa mga ginagawa akong barangay ordinance, pinapa-approve ko pa lang po sa is yung ordinance on prohibiting the sale of liquor and cigarettes sa barangay po namin. Una po, napag-desisyon ng BCPC is yung within near school lang. Pero sabi namin, during our deliberation, kailangan buong barangay na ipagbawal. For minors lang po yon, for minors. Hindi nasakop doon sa mga gurang. Mga gurang. Ang minors po sino ang minor, sino ang children? Sila po yung below 18. So halimbawa mamayang gabi, mamayang 12 o'clock, mag-18 pa lang ako. Ngayon, children pa ako hanggang mamayang 11:59. Kasi 12 o'clock pa, 12 o'clock pa magpapalit yung date. Kaya mamayang 11:59, children pa rin po ako. 17 years old pa rin po ako. Pag nag-12 na, 18 years old. So, 18 years old below, sila po yung mga children. Pero may po yan ang batas kasi kung si tao o kung halimbawa sa isang person, po siya, halimbawa 32 years old, halimbawa kagaya po sa akin 46 years old, 45 years old po, pero ang isip ko is parang pang 5 years old pa lang, consider pa po ako doon as children. As bata pa. Kasi kapag po ang isang person na wala pa siyang papasok po doon yung mga yung mga may mental disability na mga and yung mga may Down syndrome kasi hindi pa po nila alam yung talaga para sa mga matured people. Ang kaisipan po talaga nila is late. Pero ang isa po sa mga isi-share ko sa inyo ngayon is ito pong Republic Act. Ito pong Republic Act number 11313 or the Anti-Bastos Law. Sino po ang naging pamilyar na dito sa Republic Act na to? Ito pong Republic Act na to, pinirmahan po yan ni President, ni previous former President Duterte last April 17, 2019. And take effect po siya noong August 3, 2019. And yung implementing rules and regulation ay na-approve noong October 28, 2019. So, yung batas na po yan, sino na po dito yung so lalo sa mga estudyante, sino po yung nakarinig ng na yan, Republic Act 11313, yung Anti-Bastos Law or yung Safe Spaces Act? Narinig nyo na po ba yan? Na-discuss na yan sa mga schools? Nakapaskil lang po sa school. Apo. Kasi po, ako po kasi sa barangay namin, since nag-seminar kami nito binibigyan kami ng seminar ng munisipyo about po dito. So, ako po, ko po doon sa barangay namin, nile-lecture ko po talaga sila during barangay assembly. And ngayon nga po, ko sa session po namin na parang gawa po kami ng barangay ordinance for this Anti-Bastos Law. Para po, hindi lang sa general na kundi para sa mga barangay din po. Sa barangay din po namin. Meron kami nito. Kasi kapag may barangay ordinance, pwede po kami magbigay ng penalties.
Pero kung halimbawa si ordinance is inadapt lang namin from the munisipyo, hindi kami pwedeng magbigay ng penalty. Kaya kaya yun po, sabi namin, gagawa na lang kami ng sarili naming barangay ordinance. Pero nakaano pa rin kung saang Republic Act. Yan. Si RA 11313 or the Anti-Bastos Law, pa-next po. Yan. Siya po ay in-expand lang po niya yung coverage ng kung familiar po kayo sa Anti-Sexual Harassment Act of 1995, yung anti-sexual harassment po is ano lang po yun, mas ano lang siya sa mga working place. Opo, sa trabaho lang. Dati po by the time siguro high school pa lang ako, mas marami po ako naririnig na na mga kaso ganyan, yung boss, yung employer binabastos si employee, hinaharas si employee. Kaya noon, sabi ko, ang pangarap ko noon maging secretary. Sabi ko nung elementary ako, sabi ko, ano nga yung gusto? Ay, gusto ko maging secretary sa isang opisina. Pero nung yung anti-sexual harassment, yung mga harassment na nababalitaan ko yun, ay sabi ko, wag na lang, ayoko maging sekretary sa isang opisina. Kasi sabi kasi noon, wala daw upuan ng sekretary sa opisina. Ang upuan daw yung lap ng boss. yun ang habang lumalaki, ay ganun pala yun. Sabi ko, ay wag na lang. O di na lang lugod ako nag-aral. Ay joke lang. Di man po. Ayun. Parang pinalawak dito si RA 11313, pinalawak lang po niya si Anti-Sexual Harassment Act. Kasi ito pong Anti-Sexual Harassment Act, limited lang po ito. Limited lang siya sa superior subordinate relationship. Pero itong si RA 11313 is ano na po siya? Yan. The crime of gender-based sexual harassment may also be committed, for example, between peers, o yan, sa peers, sa mga friends, sa mga subordinate to a superior officer, by a student to a teacher, or by a trainee to a trainer. O, ibig sabihin, pati yung mga estudyante, sakop rin nito, sa estudyante and teacher, di ba, sa mga kaibigan, sa mga employer, sa mga trainer and trainee, sakop sila nitong Safe Spaces Act na to. The Safe Spaces Act defines gender-based sexual harassment in streets. Diyan sa kalsada natin, sa public spaces, online and workplaces, and educational and training institutions. So, hindi lang siya limitado lang sa mga opisina. Pati sa school, pati po sa mga siya, kasama. Maging dyan sa park. Sino po mga mahilig dito sa park? Magtambay-tambay sa park o sa mga malls. Next po. Yan. Ito po yung mga covers the following crimes: gender-based streets and public spaces, sexual harassment. Mamaya po, yan. Pa-next na lang po. Yan. Yan. Gender-based sexual harassment in streets and public spaces. Yan. The crimes of sexual harassment are committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks. Ko lang po, yung pa-next lang po doon, yung Brad. Yan. Ito yung mga gender-based sexual harassment in streets and public places. Ito yung mga public places po na pwede tayo maka-experience ng mga pangbabastos. Kasi hindi lang po to sa mga girls and women's. Kasi lahat na po na gender. Ngayon po marami ng gender. Sino po nakakapansin sa inyo pag nagpipill up tayo ng form, mayroon diyan gender, mayroon sex. Kasi di ba pag sinabing sex, male or female lang. Pero pag gender, marami na po yan na po papasok yung sinasabi nating LGBTQ+. Kaya kahit po sila is pwede po silang magreklamo kasi itong anti-bastos law, hindi na lang po ito para sa mga girls and women's. Opo. Yan, streets and alleys, yan, public parks, schools. Kaya kung tayo, mga estudyante,
kung tayo nakakaranas ng mga pambabastos diyan sa ating mga schools, pwede tayo magreklamo. Buildings, malls, bars, restaurants, transportation terminals, o sa mga terminals kasi, opo, ano po yan, sa public market, spaces used as sa evacuation center, o yung mga nag-ano po dito sa mga evacuation center, kapag baga may bagyo, nag-evacuate tayo, kami po sa barangay, naglalagay kami ng isang room doon, para magreklamo, para dito sa RA 11313, para sa VAUSI, kasi kung nakakaranas sila ng pang-aabuso diyan sa evacuation center, meron doon isang room kung saan pwede silang hingi ng help or mag-complain. Yan, government offices, may mga nagtatrabaho tayo dito sa mga munisipyo, sa City Hall, sa yan, sa mga government offices natin, public utility vehicles. Yan po sa PUV natin, kahit sa mga jeep po, tricycle, makaka-experience tayo niyan. O kaya doon sa mga habal-habal, yung mga malimit po ditong gumamit ng habal-habal. Opo, yung motor po. Kasi din sila ng public utility vehicles, yung private vehicles covered by the app. Ito po ata yung angkas, yung ganyan. Yan. And yung mga recreational spaces natin, cinema, theaters, spas, wala naman po ata dito sa atin bars and clubs. Pero if ever po baga na mapunta tayo sa mga ganyang lugar, resorts and water parks, hotels and casinos. Kung may pera, andun sa casino. Yan. All other areas regardless of ownership, openly accessible. Ayan po yung mga lugar kung saan pwede tayo makaranas ng mga pambabastos po. Yes po. Yes. Oo. Kasi po kung yung sinasabi naman po ni Sister Emma na inside the house, kasi po baga minsan sa house natin hindi lang kapamilya yung kasama natin diyan. Kaya kahit po wala dyan, sa mga pagpipilian na yan, sa mga lugar na yan, kung sa loob ng bahay natin mismo, nakakaranas tayo ng mga ganyan, ng mga pambabastos, pwede tayong magreklamo. Kasi sako pa rin yan ng RA 11313. Yan, next po. Po. Nanghaharas. Apo. Yan. Yun nga po. Kasi minsan, yun nga po sabi ni Pastor, wala tayong intensyon mangharas, pero nakagrupo tayo, nakasama tayo doon sa mga taong gumagawa ng ganon, pwede po tayong madamay. Kaya ingat-ingat po tayo lalo sa ating mga kabataan na pipiliin po natin yung mga taong kakaibiganin natin, yung mga taong sasamahan natin. Maging girls or boys po yan. Mag-ingat po kayo. Sa panahon po ngayon, hindi na katulad nung panahon namin na panahon natin, sis, di ba? Very safe po talaga noon. Tsaka hindi naman masyadong, kasi ngayon, nauso po sa inyo yung group friends. Punta nga tayo doon sa isang lugar. Opo, yung group study. Di ba may project kayo, pupunta kayo sa isang lugar, grupo kayo. Minsan doon sa kasama nyo, meron doon isang ibang kaisipan niya. Halimbawa, nakagawa ng masama, ng mali. Siyempre dahil kasama tayo doon, madadamay tayo. Yan. Kaya ako sabi ko noon sa mga Kuya Joshua and Kuya Ivan nyo, sabi ko sa kanila, okay lang na isa-dalawa ang kaibigan nyo. Okay lang na lagi kayong bahay, church lang yung nyo. Kaysa nakipagkaibigan kayo, nakikibarkada kayo, okay lang na sabihan kayong wala kayong pakisama ng mga tao dyan sa labas. Basta safe kayo. Kasi sabi ko sa kanila, mahirap na yung ma-involve kayo sa mga activities ng iba dyan. Na kayo lang pala ay madadamay lang. Yan, dito po sa gender-based sexual harassment in streets and public spaces, paano po yung mga diyan na kumbaga, mga pambabastos na pwedeng ma-experience po natin. Ito pong sinasabing catcalling or unwanted remarks directed towards a person, commonly done in the form of wolf whistling. Wolf whistling, ito po yung
So pinagsipulan ka baga. Paninipol po, o sa Bicol pagtatagoy. Paano po yun? Yung witwiw, yung ganyan. Yan. O, mga boys baga. Di ba tayo, sa mga boys dyan, mahilig po baga kapag may nakitang maganda, sexy, sabi nila sexy, witwiw. Yan. Ingat-ingat po kayo niyan. Mag-iingat po kayo niyan kasi sa batas po ngayon, pwede po tayong kasuhan. Kung yung ginanyanan nyo po is sensitive, pwede po kayong ireklamo. Si Kamalig, ini-encourage po niya ang bawat barangay na magkaroon ng ordinance or policy nitong RA 11313. And may mga ano na sila, may mga ano na kami sa barangay, desk para dyan na kung saan pwedeng magreklamo ang sino man regarding sa RA 11313. Sabi dito yung whistling, misogynistic. Ano yung misogynistic na sinasabi? Yung ano po bagayan, parang ano siya, parang pabababa sa ano, hindi yung pang-aapi. Parang miniminus niya ang mga kababaihan. Dinidegrade po na ang mga kababaihan. Halimbawa, mag-ingat po tayo doon pag kayo mga boys talaga, no? Ingat po tayo na, alam mo, para ka ngaya babay, mas makusugman gilayon ngaya kami sa inyo. Kasi ngaya kami, mga lalaki, mas kuno ngaya gibo ninyo, makusugman gilayon, makapangyarihan man gilayon ngaya kami. Pag tayo pong mga babae daw nasabihan ng ganyan, pwede natin silang i-reklamo. Yan, alam mo, pag sinabihan tayo na, kamo ngaya mga babae, dapat ngaya kamo, suporta lang kamo sa amo ng mga lalaki. Diba? Kasi ngaya, ang mga lalaki, amo talaga ngaya ang nangunguna. Which is, kung titingnan po natin baga sa Bible, ang lalaki naman talaga yung head, yung leader. Pero po, sa mga batas natin ngayon, may mga ganito. Kasi po, yung sinisulang nila yung equality ng mga pagkakapantay-pantay ng babae at mga lalaki. Yes po. Na ginagamit ng mga kalalakihan ng mga 1800s to 1900s, ang sinasabi nila, ang mga babae dapat sa kitchen lang, Yes. or pagdating sa trabaho, ay hindi nyo dapat yung binibigyan ng ganitong work, ang mga work lang na ganito para lang sa lalaki kasi ito yung kanilang yun po ang pinaka niya. Diyan sa misogynistic. Opo. Apo. Parang Dinidegrade nila ang role ng isang babae sa Opo. community. Mm-mm. Pero, opo, meron naman minsan kasi na parang, depende po kasi yan sa depende yan din sa ng babae. Kung halimbawa, sabi ng batas, pag halimbawa daw po, kabiro-biruan, halimbawa kami ni Brother David, binibiro lang niya akong yung joke, pero close kami, ganyan. Close kami. Okay lang yun sa akin. Kung okay lang sa akin, hindi ako mababastos, hindi ako yung kumbaga, mafe-feeling yan, ma-intimidate, okay lang yun. Pero kung halimbawa may na hindi mo naman kaano-ano, sinabihan mo ng ganon, doon tayo matatalo. Opo. Pero kasi baga, di ba, dito sa atin naman, kahit mag-joke-joke tayo, minsan may mga joke tayong, di ba, okay lang sa atin. Kasi nga, dito sa church, magkakapatid tayo, di ba? Pero pag sa labas po, kung ingat-ingat po tayo sa labas. Yan. Dito kasi nagtuturingan tayong magkakapatid, okay lang na magbiro-biroan. Pero tingnan pa rin natin yung aura, yung mood ng taong bibiruin natin. Kasi sabi nga, kung nagising yan sa, wrong side of the bed daw. Yan. Baka mareklamo tayo. Yan. Next is yung transphobic. Yan. Transphobic remarks or slurs. Ay, isa pa po pala dito yung dito sa misogynistic, halimbawa, yung mga driver, kung may mga driver na po dito, nag-drive ng motor. O, halimbawa, nasundan ninyo sa mga babay malang bagal magpadalagan, naulang ka mo.
Pinitpitan ninyo, yung binusinahan nyo ng, ng malakas. Kasi naasar ka, kasi ang bagal ay, marereklamo pa rin po tayo dyan. Di ba? Kasi nagmamadali tayo, tapos ako din minsan, ang ugali ko din, kapag nagmumotor baga ako dyan, pag may nasundan akong mabagal, pag nalagpasan ko siya, titingnan ko siya ganyan, ay, babae kasi. Di ba? May mga pastor, ganon, yung mga lalaki. Ngayon, ganito, may ang overtaking kanan. Since naglagay tayo ng solid white line, bawal yon. So, di ba yun dito ka sa kaliwa, ay sa kanan dito sa gilid. Basta, iingatan mo yung mabagal na hindi mo tamaan. Kasi nga, bawal nga nun talaga. Pag narinig ka na, irereklamo ka talaga. Kaya hindi ko nagsitsigaw sa kanyang tenga. Baka marinig ako. Yan, minsan po, pagpasensyahan na lang po natin yung mga babaeng mabagal mag-drive. Yan. O, yun, di ba? Si Pastor nga, sabi, babae kasi yun. Minsan, kasi ang babae maingat. Kasi may moto tayo mga babae na hindi tayo aabutin ng umaga dyan sa daan, kahit dahan-dahan lang tayo. Kasi sabi nga natin, naglalakad nga, nakakarating sa kanyang paroroonan, yung tayo pa ay nakasakay. Yan. Kaya, ingat-ingat po tayo. And next po is transphobic remarks or slurs, statement that are indicative of fear, hatred, or aversion toward person whose gender identity and yun. Yung mga po yan, do not conform with their sex assigned at birth. Kagaya po na sinasabi ko kanina, yung po natin, hindi na lang male and female. May mga other gender na po, marami ng gender po na nagsisilabasan ngayon. So sabi ko nga po kanina, itong batas na to, hindi lang to sa mga kababaihan, women and girls, hindi lang po ito, kasabay na po sila. So halimbawa po, may nakita tayo dyan na gay, tapos pinagsabihan, lalaki ka baga? Magpakalalaki ka, hindi ka magparasursulog ng pambabay. Bawal po pala yun. Opo, sa gender. Halimbawa naman yung tomboy, na syempre lalaki po yung bihis niya or lalaki siya gumalaw, kapag in-insist natin sa kanya na magpakababae ka kasi babae ka, syempre tayo mga Kristiyano, talaga natin na sasabihin natin, dalawa lang ang nilalang ng Diyos, babae at lalaki. Kumbaga, ipapaliwanag natin yon in a nice way. Pero kung halimbawa mag-resist sila, siguro, pag-pray na lang natin. Pero kasi, sa batas, kapag in-insist talaga natin, yung kumbagang, hindi po. Kasi po, pag magulang naman doon sa anak niya, talagang, naman talaga ng magulang na i-discipline yung anak. Hindi po, pastor, na hindi po kasabay doon yung magulang. Halimbawa, other people po. Nag-ano sila bilang male. So bilang example, nagpapagawa sila ng cake sa nila. Tapos, babae sila, ang gusto nilang ilagay doon sa cake ay lalaki. Pero ikaw bilang isang Christian, yun ang paninindigan mo. So, tatanggihan mo sila, hindi na lang ako gagawa ng cake mo kasi against sa ko. Possible po ba dyan yan, Mano? Or meron, or pwede bang i-justify ng isang individual yung kanyang freedom of, expression rin? Opo. Siguro po sa ating mga Christian, kasi po pagbatas po baga talaga, regardless po kasi yan kung anong belief mo, kung anong religion mo. So, kung halimbawa po tayong Christian, syempre mag-ano po tayo doon kung anong tama. Siguro ipaliwanag natin ng maayos. Pero kung halimbawa in-insist talaga niya na yun ang talagang gusto niya, pero bilang service provider, talagang pagbibigyan natin siya. Kasi pwede po tayong ireklamo. Opo. Kasi, siguro in a nice way naman, bilang Kristiyano tayo. Kaya nga, may mga tayo mga Kristiyano, no? Kumbaga, may mga tayo dyan na bilang isang Kristiyano, nakita natin na parang hindi ito tama, ipaliwanag pa rin natin. Siguro naman, wala namang tao na in a nice way na nagpaliwanag, yung papaliwanagan mo, agad ng, kumbaga, violent reaction. Pero kung halimbawa, Brad, in-insist pa rin niya na yun, pa rin, ipagbibigyan pa rin natin siya. Kung since
meron tayong individual liberty as Filipino citizen. Pwede ba yung pagtanggi sa kanya is justifiable dahil doon sa yung expression? Kung siya may expression na ganun, so ang justification naman ng isang individual Filipino citizen bilang expression ko na hindi ko na lang gagawin ito, Paggawa mo na lang sa iba. disagree na lang tayo, sa iba ka na lang Opo. pagawa. Pwede naman, Okay lang po ba yun? pwede po yun as long as hindi tayo makakabastos doon sa tao. Pwede po yun po. Opo. Talo tayo niyan in case kasi meron po tayong tinatawag na separation between the state and the church. I mean, individual. Se- Mhm. Sige po. Anyways, basta may tinatawag pong separation of church and yung state. So, kumbaga, lahat tayo na nasa church, we are under the batas. Yan. Kung ano yung batas na yan, kailangan po natin, whether kung ano man po yung religion natin or paninindigan natin by faith, kailangan nating sumunod sa batas. Yun ang pinaka, ang minimin ko lang naman, brother. Yes po. Kasi po, ang batas talaga, covered po tayo niyan. Kahit ano man po ang belief natin, ano man ang po. Kasi nagigets ko naman po kasi yung sa New Testament po, baga may sinabi rin na pasakop kayo sa gobyerno. Sa mga authority. Tama yun. Pero paano po kung halimbawa, yung law na ginagawa ng government is against sa biblical law? Kasi tayo baga, ang final authority natin is ang Bible. Kasi at the end of the day, haharap tayo sa Diyos. So, kung ang final authority natin ay ang Bible, ibig sabihin po, pag against na sa batas ng Diyos yung batas Batas na ng ginagawa tao. ng government, even though na sinabi sa Bible na sundin natin yung government, kung against na yung batas na ginagawa nila sa batas ng Diyos, ibig po bang sabihin, susunod pa rin po tayo sa... Yes. Kasi yun nga yung nating mga Kristiyano. Kasi bilang nandito tayo sa lupa, under tayo ng government ng lupa. Kung ang na lang natin doon, ang role na lang natin doon is paliwanagan, sabihin natin sa kanila yung tama. Opo, sabihin na lang natin sa kanila yung tama, yung sa natin na tama. At sabihin na lang natin in a nice way na pasensya na po, kasi po ganito yung ko, opo, yung stand ko diyan. Siguro po, paggawa na lang po kayo sa iba. Pero ingat pa rin po tayo diyan kasi halimbawa tayo ay nangangamuhan lamang. Doon kung tayo may-ari tayo ng business na yon, tayo mismo yung may-ari. Pero kung tayo ay nangangamuhan, pwede pa rin tayong mareklamo. Halimbawa, nagtanggi tayo sa customer. Pwede tayong ireklamo ng customer doon sa amo natin. Yun. Yun ang po niyan. Yun ang din diyan. Kumbaga negative kasi yung mga batas po natin, marami tayong batas actually na kung natin bilang mga Kristiyano, talagang labag talaga sa batas ng Diyos. Kasi 'di ba yung naka-live po ba tayo ngayon? Naka-live tayo na may mga sorry naman. Hindi po, bilang mga Kristiyano lang naman. Natin bilang mga Kristiyano na may mga sila ina-amend or ginagawang batas na talagang wala sa Kasi 'di ba una na lang yung pag-approve nung mga different gender na. Ayun. So continue po tayo. Nakaano tayo. Yan, continue po tayo. And sexist remarks. Next po. Next po, Don. Yan. Lumagpas po. Lumagpas. Next po dyan. Yan, yung sexist remarks or slurs, statements that are indicative of prejudice, stereotyping, or discrimination on the basis of sex, typically against women.
Ito po naman is yung sabi ditong example dito is yung victim blaming. O, yung victim blaming naman, ganito yon. Halimbawa, ako, naglakad-lakad ako dyan sa kalsada, naka-shorton ako ni ngalipot, short sa liputon. Tapos, binastos ako dyan. Di ba? Binastos ako. Tapos, pagkabot dito, sasabihan, syempre mag-ibi ako or magreklamo ako, binastos ako. O, sasabihan, halimbawa may nagsabi sa akin, tagbot man kaya ngayon, para surusulog ka ngayon ngalipot na short. Kaya man ngayon ka na, bastos, kalipot ngayon isang short mo, maray man ngayon sa mo, manaram ka pa. O, pag ako sinabihan ni nga Rigsan, irereklamo ko din siya kasi mali yun. Papasok po tayo dyan sa mali po daw yun. Kaya halimbawa, may victim dyan, nagagadning tabang sa atin. Ngaya ma'am, ngaya sir, ngaya binastos ngaya ako dito ngaya. One time po, may nangyari po sa dyan sa Tinago. Nginala ko po sa babay. So ginibusan niya, nagagiman lang siya, pero okay, naka-short siya. Talaga, siyempre, daraga, magayon sulawas. Ayaw dito sad na, uto pati, PWD pa sa lalaki, kinaputan talaga siya sa breast. Di siyempre, bata, daraga yatong babay. Siyempre, malang sapag, makababastos baga na aragsa. Di ba, yun. Pero, wala naman nagsabi sa kanya na gano'n, na pig-blame siya. At yung ginawa nung parents, nung daraga, is nagreklamo sila sa barangay. Opo, nagreklamo sa barangay. Since PWD po kaya sub lalaki, hindi, ang PWD, niya is hindi lang siya nakasasabi. So paalino na lang dyan sa lugar, sa barangay. Pinali na lang sa barangay, so lalaki. Kasi may mga karampatang penalties yan. Since grabe man sa pag-choose. Kaya pinali na lang dyan, nagalin man siya. So, hindi po pala kita pwedeng aragsan na mag-victim blaming kita na, ngayon, tagbot sa imo ngayon, magparasurusulog ka ng aragsan. Or minsan naman, may mga babay po na halimbawa, ito naman, papasok din kasi dito yung victim blaming halimbawa sa magagom. Pero hindi na siya RA 11313, no. Minsan kaya may mareklamo sa barangay, binugbog ngaya ako nuagom ko. Siyempre, kaming sa barangay halimbawa ako si Bausi, bawal ako magsabi dito sa babae, tagbot na malang ribuk-ribukon mo. Kaya ka man, maray man yan sa imong bugbugon, tamalang ribuk mo, bawal ako niyan. Kasi pwede akong ireklamo. Kaya, yung victim blaming, hindi po yan, yan. Kaya, po tayo, yung, din, na, ingat-ingat po tayo sa pagbibigay ng mga remarks, lalo na po doon sa mga nakaka-experience ng pambabastos. Kasi, pwede tayong reklamo. Napaka kadilikado na, kadipisil na sang panahon nga na konting mo lang. Kaya sabi ko nga, dapat, mas maganda na yung may konti tayong alam sa palibot natin. Yan. And next po, yung homophobic remarks. Pa-next po. Ito naman po is papasok po doon sa yung iba't ibang gender are indicative of fear, hatred, or aversion towards person who are perceived to be or actually identify as ayan. And gay, bisexual, queer, pansexual. Ito pong pansexual, sabi ko doon sa matalino kong anak, ano daw ang ibig sabihin nito? Yun pala yung kasi baga tayo mga babae, nagugustuhan natin, lalaki, ganyan. Si lalaki naman, babae ang din naman niya. Pero ito daw, lahat ng gender na niya. Yan. Ang example mo nitong na to, homophobic remarks, yan, suggestion that, yung parang i-correct mo siya sa yun na nga, yun pa rin Brother David, papasok pa rin tayo talaga doon. Kasi bilang Kristiyano tayo, syempre, itutuwid natin yung at babalik tayo sa salita ng Diyos, na ang Diyos, naglalang ang Panginoon ay dalawang, klaseng tao lang, ganito, ganyan. Pero, yun na nga, kasi nasa batas yun, kumbaga,
hindi naman tayo bawal sa kanila, mag-correct sa kanila as long as in a nice way. And yung hindi daw sila pastor ma-offend. Kasi pag ang person pag na-offend, pwede kang ireklamo. Kumbaga, andun pa rin bilang Kristiyano, pinabatid pa rin natin sa kanila yung katotohanan. Nasa kanila yon kung susundin nila or makikinig sila. Diba? And siguro pag sabayan na lang natin ng prayers na sana hipuin ng Panginoon ang mga puso nila. Kasi yun nga, sako pa rin tayo ng batas. Next po, Don. Ayan po. Persistent and uninvited comments or gesture on a person's appearance. Yan, ito na naman po tayo. So, bali, ang magiging naman dito is sa mga lalaki na naman to. Ingat-ingat po tayo kasi may mga nangyayari talaga na may mga tao baga na, may mga bata kasi. Ayan, nababasa naman po natin yan. Para doon sa mga bata, nabasa naman natin dyan yung example. Ingat po tayo sa pagbibigay ng remarks, pagpupuna sa mga parts sa katawan ng isang tao, ng isang babae lalo na. Yan, relentless request for personal detail. Yan, persistent asking for a contact number or address. Yon, halimbawa, pag may, Sister Ira, kapag may nakasakay ka sa jeep, ngayon, miss, pwede ngayon pagad nung number mo. Pwede ka saan magreklamo sa RA 11313. Diba? Kasi hindi mo man kaano-ano, pero na lang kung kaibigan mo, kakilala mo, o sis, para makontak kita, pwede naman pahingi ng number mo. Po. Maliban pogi, pwede rin. Ano, Sister Cha? Pag pogi, okay lang. May mga bata. Ore po. Ganun po. Papalo. Ay, siyempre naman. Ano naman yun? Ikaw talaga, Brother Lev. Ikaw na naman yung Brother Lev. Siya. Magpapalo. Siyempre, bibigay mo yung number mo. Diba? Yan. Statements or sexual comments and suggestion. Yan. Kalimbawa, yung mga comments na, alam nyo na po, yan. Kasi may mga bata tayo dito. Kung lahat tayo dito adults, pwede natin, yung mga comments na may mga lalo na may mga ng mga green comments, green jokes comments, ganyan. Next po. Ayan po, yan lahat ng yan. Pwede tayo dyan magreklamo, mga babae, pwede tayo dyan, hindi lang po babae, lahat naman pwedeng magreklamo tayo kung nakaka-experience tayo ng mga ganyan. And warning din po doon sa mga boys, mag-ingat po kayo na wag po kayo makakommit ng mga ganyan kasi ang batas ngayon, kumbaga, hindi na po kasi nagiging, kahit ako nga, wala din akong kaalam-alam dyan sa mga Republic Act na yan. Since po, kami dyan sa munisipyo, nag-seminar kami. And kami naman po, kung anong natutunan namin, kung anong tinuro sa amin dyan sa seminar namin, obligado po kami na i-re-echo yan doon sa aming barangay. Kaya, doon sa barangay namin, kumbaga, kahit yung mga estudyante doon, may alam na sila, knowledgeable na sila dyan sa RA 11313. Kasi ako mismo, obligado ako na sa kanila niyan. Next po. Isa po kung bakit ito nabuo na magtuturo sila, dalawa pa isa pa respect tayo. Kasi po ang aking napagkasunduan natin, lahat tayo naman, ito kasing edad na to, ito. Cloud, tayo ka. David, tayo ka. Ikaw, tayo ka, kuya. Ito yung mga delikado sa ganito. Di nila alam yan eh. Kaya dapat ituturo natin ito habang maaga sa kanila. Kasi dito mismo sa klase ko, napansin ko na itong klase ko. Na yung may sinabi ako doon sa babaeng estudyante ko dito, linggo pa kakain, nakita ko itong dalawa nag-comment ng ganun. Kaya doon po ito nagsimula. Salamat na mayroon tayong mga resource speaker para sa mga boys na ito. Tanungin ko kayo, sa tingin nyo itong tatlong ito, mababait ito? Hindi raw. Nakita nyo, kilala kayo. Yun po ang purpose natin.
para itong mga ito, kasi ang edad nila, katulad ng edad ko nung panahon, ganun talaga kami sa school. Pag may nakitang isang babae, pagtutulungan niya ng mga boys, sunod-sunod na yung comment na yun na narinig natin doon. Yun ang purpose namin. Okay, thank you, gentlemen. Kasi po hindi po dito excuse kung bata pa yung offender. Opo. Opo. And regarding po dito sa statement, dito sa baba, statement of sexual comments and suggestion. Halimbawa, mga boys, ingat-ingat po tayo magparasabi na minsan may mga classmate tayo na or sa school or katrabaho na, oy ngaya, you're so hot. Ayun, mga ganyan na remarks po. Tanong ko lang po kanina, pwede po ba maging closeness ang isang Christian sa isang bisexual o isang gay? Maging close ang Christian saka anong purpose? Data, anong purpose? Hindi naman po kasi hindi naman po baga tayo hindi naman natin nililimitahan yung sarili natin sa pagkikipagkaibigan natin. Halimbawa nasa different gender siya. Pwede naman tayo makipagkaibigan doon kasi malay natin tayo ang gamitin ng Panginoon para mabago yung tao na yon. As long as na siguraduhin mong ikaw yung makakahikayat kaysa, wag lang ikaw ang mahihikayat, wag lang ikaw ang madadala. Po. In relation po kasi doon sa sinabi mo, bro, yun din yung gusto kong ibigyan ng punto na hindi lang naman sa mga bata, sa lalaki at sa babae po nangyayari itong mga ganito. Minsan po, babae sa babae. For instance, sa akin, personally, naka-experience po ako dito, nag-friend siya sa akin, tapos iba yung mga sabi ko, okay lang naman, kasi, OJT namin. So, tas may narinig ako, crush pala ako daw. Sabi ko, kaganda-gandang babae mo. Tapos ganyan, kaya po pala iba yung haplos. Kaya ingat po kayo kasi especially may mga bata, especially mga bata din. Yan yung ang ganda mo. Ang ganda nito. Ay pahawak nga, pahaplos bagay. Inahawak-hawakan na yung no, that's not. Po. Actually, ingat kayo. darating po tayo diyan sa mga touches na 'yan. Darating po tayo sa mga touches na 'yan. Yan. At eto pa, boys or ingat po tayo. Kasi ang dito lang naman sa atin ngayon is boys and girls. Yung halimbawa, sinat mo yung isang friend or kakilala mo, iniisip ngayon kita buong araw. Mali po pala yun. Kasi kapag yung chinat mong ganon, na-feel siyang, nabastos siya. Kasi, depende pa rin po kasi yun, pastor, sa halimbawa ako, babae, may nag-chat sa akin, ngayon kagawad, iniisip ngayon kita buong gabi. Depende na rin sa akin. Kung halimbawa, di ba? Di ba? Buong gabi, ganon. Oo. Ito, inaano ko lang po to kasi para maging aware po tayo. Minsan, joke lang yun sa atin or minsan para din hindi tayo makapagsabi ng direkta. Halimbawa, may damdamin tayo doon sa tao. Hindi tayo makapagsabi ng direkta. Dadaanan natin sa mga ganon. Sabi nung mga panahon, mga palipad hangin. Palipad hangin. Ingat po tayo sa pagpapalipad hangin natin. Po. Kasi may iniisip mo, may utang siya sa'yo. Pwede, Pastor, kung ako po chata nun, sasagutin ko po, Pastor. Halimbawa, may utang sa akin yung nag-chat sa akin, sasabihin ko po, hintay-hintay muna, wala pang sahod. Yan. O kaya, sabihin, I'd like to go out with you ngayon, ganyan. O, pwede ba tayo ngayong, yung mag-invite tayo na lalabas? Halimbawa, lalabas. Kasi yung sabing lalabas, maraming meaning yan. Sa panahon ngayon, aandar na yung isip ng kaming mga may edad na, di ba, Sister Cha? Kapag chinatan kitang, pwede ba ngayon tayong lumabas? Di ba? Yon. O kaya, halimbawa, may nag-aya sa inyo let's go to my place ngayon. Kaya, kayong mga estudyante, mag-ano kayo, di ba? Uso sa inyo sa mga group study, sa mga bahay-bahay. Kaya pag
ingat kayo sa mga words na i-chat ninyo or sasabihin nyo. Para hindi tayo ma-reklamo ng RA 11313. Yan. Ayan, next po. Yung ano po, next po, Brother Don, next po. Yan. Ito pong public masturbation. Kasi nasa public places pa rin po tayo. Public masturbation or flashing of private parts. Sino po naka-experience na dito sa inyo? Sa jeep? Sa jeep po. Kasi po, diyan dati sa biyaheng Daraga-Legazpi, kapag mga ganitong oras o kaya 1 o'clock, yung mga konti lang yung pastor, hindi naman ako mismo pastor yung naka-experience, yung hipag ko, na-experience talaga niya, yung kaharap niya sa jeep, lalaki, talagang pinapakita talaga, wala namang yung naka-shorts lang siya, ipapakita niya yung parts niya. Yung intentional, kasi mo naman, kung hindi naman intention niya na ipakita talaga yon, 'di ba? Maano mo naman, pero talagang as in naka-open pa talaga yung mga legs niya para makita. Ilan lang sila doon sa jeep. Nangyayari po 'yan. Yun pong ganon, pwede tayo niyan. Halimbawa nasa jeep tayo, pwede tayong, 'di ba diyan sa may mga naman diyan, mga istasyon ng pulis. Pwede po tayong magreklamo doon na naman sis, halimbawa naman sabihin natin, kasi maayos naman daw yung ang mga gumagawa niya, maayos naman yung mga pananamit nila. Parang, yung exhibitionist, yes. Diyan po sa My Hope Christian School dati, sa Legazpi po baga sis, nasa loob po yun ng subdivision. Meron po doon, pag dumaan ka mga 1 o'clock, 2 o'clock, ganyan, madalang po kasing dumadaan pag ganyang oras doon. Meron po doon, tinatakpan lang niya yung face niya. Opo, pastor, as in talagang, yan talaga ang ginagawa niya. Hindi lang yung papakita lang yan, talagang tatakpan lang yung face niya. Yan, yung itong grouping, yung panghihipo po. Yan, making offensive body gestures at someone. Offensive, di ba, halimbawa, halika dito, Faith. Halika dito. Halimbawa, ito si girls, ako lalaki ako, dumaan ako sa niya, na ganyan, yung pagdaan ko, di masikip, talagang sasadyain ko talaga yung ko nakaano sa body niya. Yan, isa po yan sa mga offensive body gestures. O kaya naman, halimbawa, ito si girls, halimbawa, may problema siya, no? May problema siya, kino-comfort ko. Pwede naman baga tayo Pero halimbawa yung comfort ko, di ba? Yung comfort dapat na pag ganyan lang, okay lang yan, ganyan. Pero pag kinomfort ka na, yung kamay niya, talikod ka, Faith. Yung kamay niya, di ba dapat ganito lang, tap lang, ganyan. Pero pag ganyan, tapos gumanyan, offensive na po yun, bawal na po yun. O kaya naman, halimbawa, nag-congratulate ka, di ba? Congratulations, ganyan. Pero kung nag-congratulate ka na, ginanyan mo siya, dito, ganyan, congratulations. Opo, may na po yun. Isa na po yun sa mga offensive touch na pwede tayong ireklamo. Tayo baga, thank you, Faith. Unaware naman tayo sa mga ganyan, di ba? Unaware naman tayo. Pero kung halimbawa, yung mafe-feel mo naman kasi, halimbawa, hindi mo naman kaano-ano, kakilala mo lang, ginawan ka ng ganon. Okay, kayo mga boys, halimbawa po, hindi, miss, ikaw miss, kami naman kasi, ang naman kasi dyan, kasi kung halimbawa, mas maganda kung may witness. Pero kung wala namang witness, ikaw mismo kumbaga ikaw mismo witness ng sarili mo. Hindi yan kailangan may witness. Parang kagaya din yan ng rape case na kung halimbawa nireklamo ako. Hindi naman yung may sasabihin sa iyo nung halimbawa doon sa pulis, may ka ba, may testigos ka ba na ni-rape ka ganyan? Hindi po. Yan? Ikaw mismo, witness ka ng sa sarili mo. May mga case po tayo kasing na kahit walang witness, pwedeng yung kaso. Yes.
Halimbawa po, wala pong relasyon yung dalawang persona. Tapos, yung gumawa nung ganun po na in-example nyo is may consent din ng kabilang panig. Ano po ang masasabi ng batas po doon? Halimbawa, tayong dalawa, wala tayong relasyon. Opo, Tapos, yung ginawa nyo po kanina kay Faith is ginawa nyo po yun kunwari ng isang lalaki sa isang babae. Tapos para dun sa babae may consent yun. Ano po ang masasabi? Halimbawa ako si babae, may consent naman, may consent. Halimbawa ako babae, ginawa na ako ng ganon, hinayaan ko lang, o pinirmisuhan ko ganon. Kasi naman, si babae naman talaga yung magrereklamo. Halimbawa ako, ginawa na ako ng ganon, hindi ako nagreklamo, di wala tayong kaso. Ang iniingatan lang natin dito, kung mayroong magreklamo. Lalo na po sa mga bata pala. Mga bata, halimbawa, mga bata yung involved doon. Kasi kung si bata, hindi siya magrereklamo, may nakakita, may concerned citizen na ngaya nakita ko ngaya si Pulano, hinawakan si ganito, or sinabihan si bata ng ganito, pwede po tayong doon. Tapos syempre, magbibigay ng statement yung bata. Kaya ingat po tayo, lalo na sa mga kasi pag bata po kasi ang involved, talagang pinapaniwalaan talaga may mga lang na, may depende pa rin, case to case, pa rin. Pero mostly po talaga, kapag bata na ang involved, parang yung agad ng, kahit talaga, para sa protection of children agad yung iniisip nila. Although, halimbawa sa kaso, magpoproseso ang kaso, eventually, mapapatunayan naman na hindi naman pala ganun. Pero pag talaga sa bata, ingat tayo. Kasi yung RA 7610, i-apply agad yan nila. Opo. Sa initial pa lang na, halimbawa, mag-file ng kaso, yun agad yung doon. Yan. And any advances, whether physical or verbal, that is unwanted and has threatened one's sense of personal space and physical safety. Yan. Ang po dyan, yung cursing, yung pagmumura. Di ba? Sa mga masamang na halimbawa, dyan sa meron po ba ganyan sa istasyon lang, sa hintayan lang ng ng mga sasakyan. So, parang mo lang, pinagmumura ka na. O, pwede po tayong magreklamo doon. O kaya, ito pa, yung leering. Sabi po dyan, leering. Yung pagtitig mo ng, parang, sabi baga, pinitingbay ang ngaya ako sa tuning magpun ngaya payo hanggang til ngaya. Nabaga ngayang, parang ngayang hinuhubara na ako. O, naka-experience na ba kayo niyan, mga girls? O, mga nanay, na-experience na ba natin yan? Sister Weng, na-experience mo na yan? Di ba? Yung parang ngayon, tinitigan nga ako na para akong hinuhubaran. Yan, kaya po, boys, ingat-ingat po tayo sa mga yan. Yung hinuhubaran, yung titig na hinuhubaran pala, dito yun papasok sa intrusive gazing. Yan. Kaya, minsan, may mga minsan, kahit hindi natin siya, na mafe-feel naman talaga natin, na may nagmamasid, may nakatingin sa atin. Kapag pinasalimbatan mo nga ragsan, iba talaga ang pagpitang sa imo. Na magiging cause yan na, so makatakot kita, or ma-feel na nababastos kita, na kitang mga babae pala. Or, kasi nga, yung other din, nagrereklamo din yan. May mga gays din po kasi na nakaka-experience ng mga ganyan. Kaya itong RA 11313, sabi ko nga po kanina, na sila, kasabay na sila dito sa pinuprotektahan ng batas na to. And next po, yung persistent telling of sexual jokes, use of sexual names. Siguro naman, wala naman, halimbawa man kung may gumagawaan yan or Basta ingat po tayo sa pag-jokes. O kaya, yung mga green jokes, yung mga naggagamit pa ng mga sexual names, ingat po tayo dyan. Ito pong stalking, alam po naman natin yung stalking, o kaya, di magparasunod-sunod sa may mga nagugustuhan ka mo, ha? Pag may mga nakakrasan ka mo,
gate sa school, pig para sunod-sunudan, nagadun sa milk teahan, sinundan mo, di ka managlig sa milk teahan. Tawara ka man pang milk tea, dito ka sa luwan nakaabang. Abangan ko ngayon pag nagluwan. Pag nagluwan na naman, ano naman 7-Eleven, pig para sundan mo na naman. Yeah, usad na yan sa mga na stalking or kaya naman sa mga post nyo baga sa mga post baga sa halimbawa ako nag-post tapos ayo dito na sige man yung comments kung ano kung baga lalo kung okay lang kung mga nice comments pero kung may mga comments na nakakabastos ingat po kita diyan sa mga sa mga pagbibigay ng comments. Lalo na po, yung kasi dito sa stalking, may po baga na, makakatakot na kita, makakatakot na magluan sa persona, kasi ngayon, tibad nga si Pulano ngaya, di yan na naman ngayon nakaabang ngaya sa akin. O kaya, pigpara chat mo, uy, aram ko ngaya kangina kung sadin ka. Pagit mo ngaya sa 7-Eleven, nagadun ka ngaya dito sa park. Pagit mo ngayon sa park, nagsakay ka sa jeep, nagpaginubatan ka, di, paano mo ato naaraman kung di mo siya pinagasundan? Kaya, di magpara joke ha. Tipad mag-joke ka mo, ngayon nakita ko ngayon kakangina dito sa kwan, tapos ngayon nagadun ka na naman dito. Di magpara joke. Kasi ayusan na lalo na nagiging, nag-suffer na ning emotional distress ang persona. Yan. Next po. Yes po. Dun sa mga comments. Yes. Sabi po kasi ng isa naming professor, pwede na daw pong gamitin ngayon yung mga screenshots Yes. para pangkaso. Okay, totoo po ba yun? Apo. Alam mo, may mga screenshots na nagpara-comments ka kung ano-ano. Apo. Ano yun, Pastor? Pwede po yun gamitin sa kaso. One time, di pa po nga naibaw si desk officer ako sa barangay. May nag-chat sa akin na inaano niya yung isang babae, parang nakarelasyon niya yung isang babae doon. Tapos, ngayon kagawad, ganito, pakisabi ngayon sa ganito na ganito. Parang na siya, sabi ko, Sir, aware ka po ba sa Republic Act 9262? Sabi ko, Sir, ang ginagawa mo yan, pwede kanyan kasuhan ng anti-vowsy. Sabi ko ganyan. Di pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, kagawad ako sa barangay, ganito. Kasi hindi ko naman po kilala yung lalaki. Tapos, nung siya, ay kagawad kasi po, ganito lang ganyan, nagpaliwanag naman siya. Pero may mga nasabi na siya doon sa previous chat niya. Ngayon, nung pagsabi ko, siguro natakot naman, lahat yun, dinilit niya. Kasi siguro alam din naman niya na kapag na-screenshot to, pwede yung gamitin sa kanya para makasuhan siya. Kaya yung po ngayon, yung social media, napakalaking ebidensya na po. Kasi kami minsan dyan sa barangay, inihingan po kami, may mga po ba ngayon kayo na nakuha ng mga screenshots, ng mga conversation, ganyan. Yun. Ito na pong gender-based, next, ayan po yung alam pag may nangyari po sa atin, yan, pwede tayong pumunta sa mga local traffic enforcer. Kapag halimbawa po, kagaya po yung sabi ko kanina na nabastos tayo sa jeep or diyan sa streets, makita po natin na may mga public enforcer dyan or may mga police station dyan, pwede po tayo magreklamo doon. O kaya sa barangay, alam mo, nasa barangay tayo, nasa isang barangay tayo, alam mo, nasa barangay Kagiba ka mo, naka-experience ka mo ng pambabastos doon, pigpara witwiwan ka mo dito, witwiw, aragsan. O, pwede ka mo magadun dito sa Bausi office na pwede ka mo magreklamo. Ako po yan, Bausi office dyan. Yan, ading VAWASH, Anti-Sexual Harassment Desk po yan sa barangay. Mandated po yan sa sa Kamalig, di ko lang po aram sa ibang municipality kung ayaw man po sindasan kada barangay. Pero sa Kamalig, mandated po na magkaayusan. Halimbawa, nangyari naman po sa mall, cinema or similar place, yan, sa security guards, pwede po tayong mag-ask ng ng help. O kaya, minsan, hindi naman po sa halimbawa, si security guard, hindi naman tayo in-accommodate kasi
malay natin si security guard, hindi rin siya knowledgeable didi sa sa RA 11313. Pwede na kitang sa police station. Pinaka po kasi na police station kasi may women's desk po diyan na pwedeng mag-assist sa aton. Next po. Yan. Next po. Ayan po, yung mga penalties na yan. So siguro hindi ko na po sada-sada ng penalties kasi basta ang malinaw po dyan, ang RA 11313, may penalties po yan na pinag-impose. Kami po sa barangay, so pinagpasa ko po na barangay ordinance regarding po dito sa prohibition of liquor and cigarettes. Ano siya, ang penalties naman na pinagbutang dito is, alimbawa, first offense, warning, written warning. Second offense, magamulta na, maga-penalty na siya ng 1,000 or 2-day community service. Pag third offense, 4-day community service, 2,000, ganyan. So, depende pa rin po ang Pero kung halimbawa, i-apply, kung halimbawa, di man po di man po nagibong barangay ordinance regarding sa 11313. Siyempre, so national pa rin po, ang RA Republic Act ang susunod doon. Kung ano po ang nakabutang dito sa Republic Act na 11313 na penalties, yun po ang masusunod dyan. Ang i-impose na penalties. Kaya para makaiwas po kita sa penalties, mag-ingat-ingat na lang po kita. Yan. Ayan po sa mga penalties niya. Yan, mag-ano pa rin para siya. Gender sensitivity seminar, tapos 1,000 fine. Ayan po sa mga, pag nakakomit po kita ng uding mga prohibited na akya de, pag nakomit na po yan po ang magiging penalties niya. Next po. Yan. Next po. Making offensive body gesture at someone. Yan, so parang, yugon mo yan, para lang nag-ano ka lang, pigparasurusagidan mo lang so persona, di ba? Mag-fine ka ng 10,000. Mas din po, yading pag naka-third offense na, may imprisonment ng mangyayari. Kaya, ingat-ingat po. Kaya po, ako naman po sa barangay, pinag-encourage ko naman na, hindi ka mo or matakot na magreklamo kasi may may help ang gobyerno para sa atin. Para, din kasi sabi ko din Sanda, pag kaya hinayaan tayan na okay lang sa atin, di kita nagreklamo, pirming gigibon yan, maulit yan. Next po. Ayan, next po. Ayan, di po, so sa online, yan naman po, gender-based online sexual harassment. So, hindi lang po sa personal na harassment nangyayari, kundi sa mga online po, kasi po baga-uso na yading sa mga sa messenger, puro na po baga di cellphone, maski mga akos pa, kasi may cellphone ka na. Di ba? Kasi maski may mga akos pa, may mga cellphone na. Yan. Includes acts of sexual harassment that use information. Yan. Mag-aano pa rin po dyan. So, physical, psychological, and emotional threats. So, kung ano po sa mga nangyayari dito sa personal, pwede rin po mangyari dyan. May misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks din po na pwedeng mangyari din po sa online. Ayan. Adding number 3 po, invasion of victims' privacy through cyberstalking and incessant messaging. Kaya ingat-ingat po kita sa pagpara-message, no? Kasi, na po yan, dipisil na. Amo nga nito sabi ka nga ni Brother Ashil, pag na-screenshot yan ng mga kwanta yan, dakalang ebidensya na yan para sa atin. Next po, ayan, uploading and sharing without the consent of the big... kaya din po, ingat din kita sa upload ng mga picture. Ako din, maski sexual content, na-experience ko din po pala yan, share ko lang.
Sa barangay po, may nag-ano yan sa akin, may naging kliyente ako na akos pa siya, high school. Kaya mag-ingat po kita mga high school. High school siya, babae. 2 babae po ang nangyari dito sa amin. Parang niligawan si high school, hindi man nila kakilala yung nakilala lang nila online, sa chat-chat. Para agadan sinda ng mga picture na topless, tapos talagang nude talaga, buo. Ang ginibusad tong lalaki, para post. Tapos syempre, mga pig-post nung lalaki, ubos na kabarangay dyan sa amin, halos ubos dyan na kabarangay sa amin, pig-sendan sa messenger, tapos nakapost pa sa Facebook. Ginibo naman. Ginibo ko, inibaanan ko sa victim dyan sa Camp Ola, nagadun kami sa Rako. Tapos sabi ni Rako, dapat ngaya, kung gusto, madakap ta ngaya pero kay Puan ngaya, parang entrapment na mangyayari, makichat si babae dito sa lalaki, tapos dito nakaabang si Rako para dakapan niya itong Ang problema, lalaki, di na naga-online. Sa mga mga accounts niya na pinag-chat dito sa babae, kasi naniligawan nga yung mga babae. Wala na, kumbaga, di naman nakichat-chat sa lalaki. Pero, maski nag-offline na sa lalaki, di na nakichat sa lalaki, picture ng babae, nakakalat na. Kaya ingat-ingat po kita, maski mga kabataan, maski kung may mga friend kita na nagigibong aragsan, advice ta na, hindi magpara-send ni mga picture. Lalo na nude or nakatopless lang kasi pwede yan lalo hindi kasi kung ilala lang di ba? Kung kilala naman yung lalaki, yung nag-upload, pwede tayo itong kaswan, pwede tang mabukod, mahabol. Pero kung hindi naman, ito rin pala sa mga kabataan, si Say Didisenyo mahilig makipag-chat-chat sa hindi kang ilala. So nakilala lang sa Facebook, nakilala lang sa Messenger. Yung profile niya is kapwa niyo bata. Pero pala, ang katotohanan nun, matanda na pala yung nagagamit ng account na yon. And itong si bata, ang ginagawa nung nung lalaki na yon, pag may problema si bata, mag-confide siya doon. Kasi parang nilalapit nga niya yung inaaliw niya yung bata na andito ako. Kasi ang example po kasi nito, may nito na yung bata problemado sa bahay, sa pamilya niya. Since na may ka-chat-chat siya nga ragsad to, napaganaan niya akusman, dito siya nagapara sabi ng mga rautbot niya. Pinagaano din siya, pinaga-comfort, arag-aragsan, ubos para mahulog atensyon ng akusan niya. Pero, by the time na nahulog na atensyon ng akus, syempre tiwala na akus, pinagakuha na akus na, so parang paglalambing lang daw yun. Pwede nga mag-send ka ng picture sa akin, muna lang kung ano lang gigibo mo ngaya, nasaan ka ba ngayon, nasa kwarto ka ba ngayon. Ito po, totoo po itong nangyayari kasi, dyan sa MS. At ngayon, nasa kwarto ka ba ngayon? Pwede nga mag-send ng picture. Yun lang. Pero sa sunod-sunod, nagapasend na alisin mo nga yung damit mo. Ganyan. May ganun na. Ito naman si bata, since may tiwala siya doon, ito pa ang sasabihin nung wag mo nga itong sasabihin. Sikreto nga ito natin. Wag mo nga sasabihin nga sa iba kasi baka nga iba nga yung sabihin nga ninda. Pero ngayon, ako ngayon naiintindihan ko ngayon ang lahat ng pinagdadaanan mo. Love ko ngayon ikaw. Sabi nung syempre si bata magtitiwala. Hanggang sa naabuso niya akus. Na eventually, utupalan, gurang na palan ka-chat-chat nung akus. Kaya po, sa mga parents din po, mga parents, sa mga ate-aunties, rin sa mga chat-chat na nangyayari sa mga akasta dyan sa cellphone. Yan, sa workplace po, sa workplace naman,
yung mga nangyayari sa, alin naman natin yung, kasi, syempre, yung mga nagtatrabaho na nga na is mga tamang edad na. 18 up na, hindi na siya sinda children. Pero, maging aware pa rin kita kasi kung may mga nangyayari pa rin na aragsan, may nangyayari sa atin sa trabaho ta, gigibo nung employer ta, or nung katrabaho ta, pwede kita magreklamo. Kasi simpleng baga, di ba, yung mga naunang mga salita na pwede nating ireklamo, mga pambabastos na gagawin sa atin, pwede natin yun ireklamo. Kaya hindi lang po sa public, pati po sa workplace. Sabi dito, workplace includes all sites, location, spaces where work is being undertaken by an employee within or outside the premises of the usual place of business. Halimbawa, ngayon, ako, sekretary. Sabi nung boss ko, ngayon, sekretary, dyan ngayon, magkitaan nga kita dito sa bar. Ragsan. Pero, halimbawa, pag hindi ka ngayon sa akin nakipagkita, kidamlag nga, di ka na maglag, tatanggal ka na ngayon. Ano ba gayon? Pang-aabuso ba gayon? Pang-aabuso at pangbabastos yun. Siyempre, halimbawa ako naman, dahil breadwinner ako, may binubuhay akong 10 akos, siyempre magadon ako. Siyempre pag-abot dito, ano bang pwedeng mangyari sa bar? Diba? O kaya, nagadon ako, labag sa kalooban ko. Diba? Nagadon ako dahil lang sa ginusto ng boss ko. Kaya yon? Pwede tayo itong ireklamo ng RA 11313. Yan. And, ang pwede kita mag-file ng administrative complaint with yun. Kasi kung ang natin is sa trabaho natin, ang nangyayaring babastos. If the perpetrator is a juridical person, its license of franchise shall be automatically deemed. Kung yung mga, halimbawa, ang nangyari pong pambabastos is mga uniform person. Kasi po, di taman baga aram, maski police, maski pwede rin yan maging perpetrator, hindi pa rin sinda excuse na hindi ta sinda ireklamo. Pero siguro, wala naman ditong mangyayari sa atin. So, ang pinaka ko lang po dito sa concern is yung mga nauna lang po na na pwedeng maging involved ang mga kabataan natin or ang mga girls and women's natin dito sa church or itong mga boys and men natin. Kaya isa po sa mga objectives para at least maski puro pa matawan ka mo ning itong idea regarding this RA 11313. Kaya po pinag-share po namin niya sa inyo. Siguro wala naman po ako kasi yung mga succeeding, mga susunod na po diyan is tungkol na yan sa mga penalties and kung paano magreklamo. Basta lang po, ang ko lang, halimbawa sa barangay nyo, nangyayari yan, mga pang-aabuso na yan, si barangay, ayun na po yan yung desk para makapagreklamo ka mo. Or kung hindi man sa barangay, halimbawa dyan man sa market or dito sa sentro, si police, pwede kita magdirekta dyan sa police para makapagreklamo. Yun lang po siguro ang ma-share ko ngayon. And yung mga bata, kahit yung mga bata, yung mga girls po pala natin, girls, na mga elementary and high school, na halimbawa may nangyayari dyan sa inyo, kapwa nyo bata, ginagawan kayo niyan, huwag kayong matakot na magsumbong sa teacher. Teacher muna kasi sila yung unang parents nyo dyan sa school. Pagkatapos kay teacher, pag uwi sa bahay, kay parents kayo magsumbong. Pero at least kasi, mahalaga po kasi na-encourage sa mga kaakian na magsumbong sa teacher para pag halimbawa man abot ng kaso, abot ng investigation, at least si teacher may alam. Kasi dakila na po na case yan, nangyari sa amo na. Sabi ni teacher, ay, di man kaya ngayon sa ako nagsumbong. O kaya ka mo mga bata, lagi kayo magsusumbong, halimbawa may nambubuli sa inyo, may nang babasto sa school, lagi kayo magsusumbong kay teacher. Pagkatapos, pag uwi sa bahay, kay mama naman kayo magsumbong.
Ano po? Wala. May question pa po? Napahaba na. Yan, question and answer po tayo. Sige po. Ano po, Cloud? Kung, paano po kung nagsumbong po, tapos po, nagbanta po na pag nagsumbong, mas lalo pa daw po, Sino yung magbabanta? Yung kapwa mo bata, yung classmate mo, ganyan. Opo. Ay, huwag kang matakot doon. Kasi, sabihin mo din sa teacher mo, o teacher, sabi po nito ni classmate, kapag nagsumbong daw ako sa inyo, kasi kapag hindi ka magsusumbong, gagawin na, hindi tayo sigurado na hindi na yun gagawin ulit sa'yo. O, kasi kapag nagsumbong, si teacher na ang mag-aano doon sa classmate mo na may ginagawang bad sa'yo. Kasi ako, ang sabi ko naman dyan sa magtusumbong kayo kay teacher. Pag hindi si teacher nagbigay na action, kaming magulang, akong magulang mo ang pupunta doon kay teacher. Pag hindi pa si teacher, pupunta ako doon sa principal. Pero yan, sila Kuya Ivan Santo, ay mama, di ka magad doon. Kaya sabi ko sa kanila, ang warning ko sa kanila, magpaka-behave kayo sa school. Kasi pag di kayo behave, pupunta ako sa school nyo. Sabi ko pati sa principal agad, hindi sa teacher, sa principal agad ako pupunta. May ano pa po? May question pa po? Po. Mas maganda po sis naka-mic kayo. Oo, yung mga batang ito. Ayan. Nagre-reflect lagi sa relasyon sa magulang. Pero siguro, mapalad talaga itong mga batang ito, from maliit to malaki, na ang mga magulang, or mismo yung mga young people, nakaka-attend ng mga ganito. Pero brother kasi yung problem eh. Yung bang, nagbe-base lagi yun, balik ka sa bahay. Yung nambubuli, kawawa rin kaya siya yun eh. May problem yung nambubuli. Kaya usually kung nakakarating sa inyo yung mga balita sa Maynila, na katulad nung sinabi ni Cloud, hindi siya nagsusumbong dahil natatakot siya, or yung relasyon nilang magpamilya din, hindi rin maganda, natural natatakot siya. Ang problem doon, nauulit, tama yung sabi ni Sister Emily, ulit talaga yan, yung cycle uulit. Humantong sa punto na, nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Maynila na nilagay na niya ang sa kamay niya, napatay niya yung kaklase niya. Ano ngayon sa Maynila yan, usong-uso. Gagamitin ko yung salitang uso, pero ang masakit yun. Nagre-reflect yun sa family, sa community, sa church, sa government. Sabi nga natin, itong mga ahensya na to na itinatag ng gobyerno, hindi nagfa-function, pero dapat tayong mga Kristiyano manguna. Pero ang tanong ko sa inyong mga magulang, or kasama na rin ako, gaano kayo ka-close sa inyong mga anak? Maganda yung ganitong mga forum. Sister Emily, bilib ako na ginamit niya yung kanyang posisyon. Kasi bawat isa dapat tayo may papel. Tulad yung mga teacher, si Sister ibang mag-extra mile. Hindi yung wala akong pakialam dyan. Hindi naman ako involved, hindi naman ako apektado. Tapos, apektado lang tayo pag pag-usapan na sa church. Diyan nalalabas yung nagbabait-baita na. Paglabas naman sa church, yun na yung, wala na tayong pakialam. Pero paano yung calling sa atin ng Panginoon na may pakialam ang bawat isa? May simpatiya ako doon sa sinasabi ni Cloud. Kasi nangyayari talaga yan. Yung mga tinuturuan nating bata sa community sa Maynila, sila rin. Kaya nga, sinasabi natin na itong mga batang ito, nakakagawa din ng maliit na bullying. Yung pang-iinis lang, pang-aasar, pangungurot, simple, yun ang bullying eh. Na sana, ma-realize nitong batang ito, through sa ating mga Sunday school classes,
palalimin natin yung Sunday school na si Jesus, hindi ganun siya, para ma-realize nila na yung simpleng asara, nakikita natin yan dito eh. Yung habang nakikinig nga sa ano, ngalan nito, yung mga preaching, makikita mo yung mga bata nating nag-aasara, nag-iinisan, nag-hagitsikan. Yun yung tanong ko sa inyo, how far, how deep ang relasyon nyo? Kasi katulad nito, mapalad na nandito yung mga mag-iina, katulad ni Charity, kasama niya yung mga anak niya. Kayo ganun din, kapatid. Pero tanggapin natin, pag nandito tayo sa church, hindi talaga nakikita ang totoong picture. Pag uwi natin, sa neighborhood, sa school, o yung mga working, o yung mga mag-aaral, estudyante hanggang college, yun na yung true picture eh. Na paano ba natin to i-apply? Believe ako kung tutulong kayo dun sa isang bata o isang na-abuse na kayo mismo ang lalabas para tulungan siya. Tiyak akong marami din sa atin ang lumilingon sa kabilang side natin. So test, challenge sa atin to. Maganda yung topic, pero minsan hanggang ganun na lang yun eh. Hanggang kuan talaga. Kasi yung bullying, ano yun, yung both sides, both children, pareho silang kawawa. Yung nambubuli, kasi nasasaktan siya sa bahay eh. Saan niya ilalabas? Sa school. Hanggang ang cycle, tuloy-tuloy lang. So challenge sa atin yon. Sa Maynila, grabe ang mga kaso doon. At I'm sure narinig nyo yun, napapanood na yun. Mapalad nga lang tayo, under tayo ng protection ng Panginoon. Aywan ko, kung mayroon kayong kaso dito, wala naman, di ba? Wala kayong mga kasong ganon. Actually, bakit po nagkaroon tayo ng ganito? Kasi hindi alam ng iba sa inyo, pero may mga cases na binubuli ng mga estudyante na nandito, naka-experience po na ganun. Kaya for the protection din ng ating mga bata dito, para alam nila kung binubuli na sila, alam nila kung anong gagawin nila. Kaya po meron tayong ganito, tsaka yung topic na kay Sister Emily. So, yun po ang kasunod. Si attorney po ang mag-ano nun. Yan, okay. So, dahil kukulangin tayo sa time, meron pa bang ibang question? Sige po. Ayan. Doon lang po doon sa magsumbong sa teacher. What if yung teacher po yung gumagawa ng mali sa kanyang student na which is alam niya yung rules na mali yun pero ginagawa niya pa rin? Ayan, ipag-add ko yan po yan, sis. Ayan, tama yun. Kanina ko po yun iniintay na since ang sabi niyo magsumbong sa teacher or sa barangay or sa paano kung hindi available yung isang ano ang mga pwede lapitan? Pwede po bang mailagay natin kung meron kayo dyan yung listahan ng pwedeng puntahan? Kasi example, kung yung doon sa place nyo hindi mo pinagkakatiwalaan yung teacher mo na gagawa ng action, saan ka pupunta? Kung yung bahay mo rin ay wala rin sa'yo pakialam, hindi ka pinapakinggan, saan siya pupunta? Ayan. So, mahalaga rin po yun, namaano natin yung mga option. Ano yung mga options na pwedeng puntahan ng isang tao na gustong magreklamo? Kung hindi napakinggan dito, saan siya pwede punta pa? Ano ba yung teacher? Pero, maski ano naman ang pang-aabuso ng teacher, mali, di ba? So, kumbaga, ang abuser, teacher mismo. No? Ang niyan, pwede kayong magdirekta magreklamo sa principal. Pero, parang, kung principal, syempre, papaboran. Pero hindi naman lahat, no? Halimbawa, what if, paboran ng principal yung teacher niya? No? Siguro, Brad, kasi, Commonly po kasi sis, pag teacher to student. meron talagang bias kahit pa paano. Oo. Ano yan? Anong klaseng pang-aabuso? Halimbawa, kasi tayo nasa RA 11313, kasi pag pambabastos ng teacher sa student, talagang
pasok siya dito sa RA 11313. May penalty siya. Kasi, ano yan, kung halimbawa, hindi tayo pwede mag-ano sa principal, pwede tayong magdirekta sa police station doon sa women's and children desk. Since na, halimbawa, siguro high school or elementary, high school teacher or elementary teacher, pwede tayong magdirekta sa police. Or ako naman, doon sa barangay namin, ini-encourage ko ang mga estudyante namin sa elementary, kasi may dalawang school kami, elementary and high school, ini-encourage ko sinda na halimbawa may nangyayaring pang-aabuso dito sa inyo sa school, si barangay open para sa inyo mga reklamo and si barangay ang magatabang sa inyo para i-refer ka mo sa tamang agency na makatatabang sa problema. Pero what if sa ibang barangay hindi ganyan? Oo. Siguro, ano na lang, direkta na lang tayo sa police. Direkta sa police. Police station po. Maganda ka pa sa hapon, sis. Maganda pa ako sa hapon. Bali po, i-share ko lang, yung anak ko na bunso, nasa marching band ng Mariners. Ito, tama yung pagkasabi ni Sis na yung relation natin sa mga anak natin gaano ka-close. Yung anak ko, bali, may ano sila, program. Ang abuser, si teacher, nangihipo sa mga estudyanteng nagmamarching band. Yung hinipuan, ang tatay niya, pulis. Sinumbong kay pulis. Si pulis, kinausap ang teacher. Tapos si teacher, no comment. Tapos yung pulis, pumunta doon sa school. Ang school, ang sabi, kakausapin si teacher. Hanggang ngayon, wala. Wala. Kasi ano yan, kumbaga minsan, pwede man baga kasi tayong, alimbawa, si pulis naman, no, kumbaga, nag-courtesy pa rin siya doon sa school para siya ang magbigay ng action doon sa problema ng estudyante. Since siguro wala man ano, kasi may mga tao po kasi na hindi man sila desidido, kumbaga wala sa kanilang ano na mag-file ng kaso. Kasi nangyayari po yan sa barangay. Kagawad, hindi man nga kami mag-file ng kaso. Pero sabi ko sana, maski hindi ka mag-file ng kaso, magpa-record ka mo sa barangay. Kasi halimbawa, naulit at naulit yan, usad na ebidensya, so pinarecord nyo sa barangay, usad yan na ebidensya na pwedeng gamitin sa court. Kaya, may mga tao po talaga, kasi syempre, hindi man po baga, basta-basta lang ang pag-file ng kaso. Ang iba, syempre kung, lalo na kung wala man nga pera, ganyan. So, pinig-encourage ko pa rin po, magpa-record pa rin tayo. Ano yun sis, pwede man po kasi yun na ano, si police, pinarecord niya doon sa ano, sa Women's and Children's Desk. Kasi po pala ng pang-aabuso, pwede kasi yan mangyari. Hindi lang yung mga babaeng estudyante natin maabuso. Pwede rin yung mga lalaki. Halimbawa si Eman, pwedeng ano siya ng pambabastos. Kasi di ba may mga teacher tayong mga ano, gays, ganyan. So, pwedeng manggaling din sa kanila ang pangbabasa. So, siguro ini-encourage ko po na kung halimbawa ang barangay nyo, hindi ganun kaano sa mga ganyang kaso, direkta po kayo sa pulis. Kahit sabihin nyo lang, kasi kami po dyan sa pulis, ako may sinamahan ako dyan na client na sabi ko, sir, hindi pa siya magkakaso ngayon. Pero ang gusto niya, record. For record purposes lang po. Okay naman, nag-okay naman si pulis. Kaya ayun po yung importante na kapag may nangyari sa atin, maski po sa mga mag-agom, kung nakaka-experience po tayo ng Republic Act 9262, yung anti-vowsy, wala man po, alam ba ako binugbog no agom ko, o di pa ako, abo ko pa kaswan sa agom ko, tas syempre siya, so naghahanap buhay, syempre makulong siya. Kasi pag RA 9262, malang dali po saan mag-usad ang kaso. So, ang adon ako sa barangay, madam, magpa-record lang po ako. Pa-record ko lang, ading ginibusa dinuagom ko sa akin, aragaragsan. Kasi, ang ano niyan, ang principle niyan, nga tata nagpa-record si victim, kasi baga, sabi nga nila, pag napuno na ang salop, di ba,
doon na nakakaisip na, ay, ikaso ko na yung ading agum ko, grabe nang gigibo sa akin. At least, sabi nga ni, kami sa barangay, di naman pinag-discourage so mga babae or mga children na pabalik-balik, nagpa-record. Kagawad, binugbog na naman ako. Kagawad, arag na naman sa ginibo ko. Sige lang, record lang ako ng record niyan. Kasi, confidential man yan, sa akin lang, tapos si victim, na ang ang istoryaan. Ako lang makaka-access ng record, si kapitan, di pwede yan i-access. Kasi pwede yun gamitin pagdating ng panahon sa court. Pareho din po nitong halimbawa si teacher mo, ayun ang na gumagawa ng pang-aabuso. Pwede nyo nyo muna, principal. Kung hindi si principal nag-aksyon, gumagawa pa rin ng ganon si teacher, police. Kasi pwede po kayo sa barangay, pwede po kayo humingi ng tulong sa kagawad on Barangay Protection for Children. Po. How long po ba yung yung dapat mag-wait? Example, nagsumbong ka sa teacher, tapos nakalagpas na ng 1 week. How long po ba bago i-escalate sa example sa police na lang kasi parang walang nangyayari? Kasi po, alimbawa, Gano'n po katagal? inireklamo mo si teacher after 1 week. 1 week wala pang action. O so, pwede na po yun mo sa kasi hindi mo naman ma-blame si victim. Ang problem po kasi sa mga ganon, 1 week is, I think, very tulong na parang nakaka-trauma yun sa isang bata pag ganon. Kasi ganito, Brad. Halimbawa, di ba, nangyari ngayong araw na to yung pang-abuso ni teacher. Tapos, siyempre, kasi teacher na yan, ang ireklamo natin doon sa principal, si principal. At least, alam na ni principal, by that certain day, alam ni principal kung ano yung nangyari. Siyempre, halimbawa, umuusad yung mga ilang araw niya, magpa-follow up tayo kay principal. O sir, ma'am, wala pa rin po nangyari doon sa nireklamo ko. O, kung halimbawa po, wala talaga gagawing action si principal, wala sa inyong assurance, si principal nagagawa siya ng action, pwede po kayong magpatulong sa mga barangay official natin. Especially po, kung sa school yan nangyari, may kagawad on Committee on Education po. Isa po yan sa pwedeng lapitan. And si kagawad on Protection of Children. Kasi si barangay official, sila po ang sasama sa victim para makapagreklamo sa another agency. Po. Ang nakikita ko rin po kasi katulad ko noon, hindi ako nagsusumbong sa teacher ko kasi alam ko na wala rin mangyayari, hanggang guidance lang. Ngayon, syempre, dahil bata, musmus pa ako noon, wala akong alam sa batas, mga gano'n na dapat pala, sumbong agad ako sa pulis, wala akong magawa. Ngayon na, 20 years old na, ang na-realize ko po, yung mga nagsusumbong kasi ganito ang gusto nilang mangyari agad. May action agad. Ngayon, ang kinakainisan po ng mga nagsusumbong, puro process ang gobyerno. Ngayon po, ang mangyayari, halimbawa, yun po yung nakikita ko kanina, puro record. Kasi hinahangad po agad nung nagsumbong na ma-action to kasi siya yung natithreaten po. Siya yung natatakot. Kumbaga, na-foresee niya na, nakikita niya na yung mga mangyayari sa hinaharap na pwede pang madagdagan yung ginagawa sa kanya. Ngayon po, ang ko po dun, bakit po hindi agad aksyonan ng naaayon sa kagustuhan nung nagsumbong yung reklamo po niya? Like, i-record muna, ipapasa muna kay ganito, pinagpapasa-pasahan yung kaso. Bakit po kaya ganun? Sound. Ashil, pag ganyan, yung process natin medyo matagal kasi may memo po sa DOJ ngayon na kailangan may reasonable certainty of conviction with prima facie evidence. Ibig sabihin, kapag kulang yung ebidensya mo, dun pa lang sa pag-comply mo sa mga evidence, affidavits, and attachments, wala ka, dun pa lang sa amin, sa prosecution level, i-dismiss na yan. So sayang lang yung gagawin mo. So pwedeng tanggapin yan sa office namin, pero i-dismiss yan. Yun lang yung problema niyan. Siguro naman, yung ni Ashil, hindi naman agad kaso, no? Hindi kaso. Siyempre, yun, para doon kay attorney, talagang darating kasi, kumbaga, yung end noon is kaso kasi.
ganito po kasi yon. Halimbawa, nasa process po talaga. Proseso po talaga yan. Pero, as long as, kasi halimbawa nasa barangay eskwelahan, si barangay, ano siya, kumbaga, obligado siya natabangan si estudyante na, kasi, di ba, ayun nga, kung magakaso, tama nga sabi ni attorney, kung magakaso, kadakil na kapag aagihan na proseso. Pero so ano talang naman is, alam mo, parang hinihingi lang naman gayad nung estudyante na mapagsabihan si teacher para hindi na umulit sa ganong ginagawa. Di ba po, Pastor? Siguro parang gano'n na. Kasi syempre ako bata, nga tata pinagagibuman gila yun ni ma'am. Hindi gaya sinabihan ni principal, nagreklamo na ako kay principal. Di ba? Kaya, di ko lang aram, kami po kasi sa barangay, ano kasi kami, kumbaga, yung mga committees namin sa barangay, active talaga. Kaya kung may nangyayaring arigsan, si kapitan, kagawad, committee mo yan, asikason mo yan, tabangan mo yan si estudyante, adunon mo si principal, adunon mo si siringsan. O pag hindi pa nag-ano dito, kagawad, madun ka na sa SAD na agency, dara mo na yan. Ganun po. Pero yun nga, barangay po namin yun. Di ko lang alam sa ibang ano. Siguro talaga, tanggapin po natin na sa gobyerno talaga, sa ano talaga, may mga nangyari talagang kailangan, may mga ano din, may mga, yung po talaga, Pastor, yung ina-encourage sa barangay, yung referral pathway, yung pag-refer ng mga victims sa mga tamang agency. At saka, talagang, si Kamalig naman po, si Kamalig MSWD, talagang pinag-equip niya sa mga aragsaman po na makakatabang sa barangay para sa mga nangyayaring abusong aragsan. Kaya po, follow up ko lang po yung question ni Sister Wing. Sa barrio kasi, namamasada ako. Most of the time, ang dami kong mga nakakausap na estudyante. Even kay Eman at kay Jacob, na-encounter ko rin yan. At naging teacher din ni Vivian yon nung panahon na nag-aaral siya ng high school. Ang estado po, yung teacher retireable. Ang asawa niya pulis. Ang lagi niyang ginagawa, may kapitbahay kami, hindi na pumasok. Grade 10, hindi pumasok, grade 11. Kasi ang estado na ginagawa ng teacher, pinapahiya niya yung estudyante sa classroom. Di pwede. Tapos pag pinapahiya niya, pinapalabas niya, lumabas ka sa classroom ko. Oo. Hindi ka pwede rito. On the spot, pag yun ang teacher ang nababanggit sa mga estudyante, parang takot yung mga estudyante na yun ang maging teacher nila. Kaya hindi na nag-i-enroll ng grade 11 sa Bareo. Lumilipat dito sa National. Kasi ang nakita ko pong problema doon, kaya hindi siya nasisita ng mga kasi pulis teacher. Kasi mas senior pa siya doon sa principal. Kasi retireable na siya eh. Kasi sa panahon ni Sister Vivian, naging teacher din ni Sister Vivian yon. At Sister Vivian makapagsabi na talaga yung tiger, kumbaga, yung ganong attitude na nadadala niya hanggang magre-retire siya. At most na problem doon sa amin, sa Bareo, hanggang Palanog, may mga hindi talaga pumapasok. Kasi dahil doon sa kanyang teacher, yung style niya sa pagtuturo, na kung hindi kanya magustuhan, palalabasin kanya sa classroom, pahiyain ka sa mga classmates. di naman po siya namimisikal. Hindi siya nananakit puro physical. verbal. Ngayon, yung mga taga-barangay namin, siguro naging teacher pa rin nila siguro. Kaya parang due respect naman, hindi nila pinapansin yung ganong mga problema. Pero doon sa area namin, kahit yung pinsan ni Sister Vivian, may pinsan siya na hindi na rin nag-aral yung bata. Wala pong parents naglakas ng loob na magreklamo. Ireklamo doon si teacher. Kahit sa panahon ni Eman, yun din naman ang ang problem na nakikita ko. Pag sinabi ni Eman na yun ang teacher niya at ganito ganyan, kaya tudukuan siya dahil ayaw niya na mapahiya siya sa classroom. Kaya sa tingin ko lang po, kaya doon sa bagay na yon, maaring mayroong ibang estudyante nagreklamo pero hindi na talaga na-actionan. Siguro po ang dapat po kasi ng ganun, kasi sabi niyo pa nga po, senior teacher na siya. Retireable So, na.
kung kung nagreklamo na si mga estudyante, wala pa rin. Dapat po, si parents na po ang magagawa ng move para maireklamo yung si teacher. Yun nga po, sabi ni attorney kanina, kailangan pa rin natin, kasi since na pulis po baga si asawa niya, isa pa po yun kasi sa factor na pwedeng nakakadagdag doon para maging din si teacher. Kasi syempre, kahit sa mga parents, siguro iniisip nila, ay di na lang magreklamo, bata pulis ang agumsan. Baka Diba? na-intimidate din. Pero kung may sapat po na ebidensya, kung may ebidensya na talaga doon sa pang-aabuso ni teacher, kasi papasok din po yun sa bullying. Kasi parang binubuli niya si estudyante. O tsaka yung verbal abuse din, sakop siya ng RA 7610. Kaya kung may parents po na magrereklamo sa kanya, siguro mabibigyan siya ng aksyon. Kaya yung estudyante, ang sagot na lang, Kuya, antayin na lang namin mag-retire siya bago kami mag-enroll ulit. Kaya hindi naman po, masasacrifice po yung education ng mga bata kung ganun yung kaisipan. Hindi po kayo nagpaabot ng ganyan sa barangay. Sa case naman ni Eman, hindi ko man siya kasi kumbaga, hindi naman nasasakyan, kundi nagagawa niya yung gusto nung teacher. Pero most sa mga classmate niya, ganun ang ginagawa. Na pag hindi na gustuhan, pinapalabas sa classroom. Yun lang po, concern lang po. Thank you. Apo. So siguro, sa mga regarding po dyan, si attorney po ang magdi-discuss about sa mga nangyayari sa school, sa bullying po. Yung lang po, yung okay na po tayo doon sa RA 11313. Yes po, sis. Actually po, yung Safe Spaces Act, etong batas na to ay pinaproteksyonan yung mga children, mga babae, mga homosexual, mga homophobic, lahat na. Tapos, mga elderly, PWDs. So, yon. Nga lang, accept po natin yung fact and reality na yung mga nangaabuso po sa mga yan ay may mga kantungkulan at meron pong connections. Okay? So, ang pinapunto ko po ngayon is hindi nila kaya on their own. Kaya nga sila pinoproteksyonan ng batas na to. Ang batas na to ay ginawa para sa mga magulang, mga kuya and ate ng mga bata, ng mga vulnerable na mamamayan. Okay po? So, hindi talaga dapat yung mga bata yung nagtatanong nito. Kasi dapat ang unang pagsasabihan po nila niyan ay ang authority ng magulang. At kung ano yung magulang, kung ano yung magiging decision din ng magulang. Kasi kapag mga underage po, baga ate, di ba? Yan. Magulang po kasi talaga ang may responsibility na ang tawag dyan, makipaglaban ng batas na ito. Kasi sila, vulnerable nga sila, hindi nila kaya yung sarili po nila. So, yun lang naman po, ate. Thank you so much po. Praise God po sa Pwede po last comment. Ay as parent po, suggest ko po sa mga parents, pag may meeting po sa school, magpapakita talaga kayo. Pakita kayo sa teachers para hindi nabubuli ang anak natin. Huwag niyong babaliwalain yung anak nyo, kahit maliit pa lang, na konting lang, papalampasin nyo. Hindi. Kausapin nyo agad ang teacher. Huwag kayo matatakot humarap sa teacher. Kasi takot din sila Meron din silang sinusunod ng mga rules doon. Pwede silang ireklamo. Kaya huwag kayo matatakot as teachers, as parents. Ako pa experience ko sa mga anak ko noon. Pag ang anak ko nakita kong may magkaroon ng problema sa school, hindi ako natatakot na humarap sa teacher. At pag nakita ko na magiging ina-analyze ko ang problema, kung hindi lang kami, mag-aaway lang kami ng teacher, agad ililipat ko ang anak ko sa ibang school. Hindi ako natatakot maglipat ng anak ko. Actually, si David, elementary pa, nakailang school ka na? Nakaapat yan ng school. Dinilipat ko talaga siya. Hindi ako papayag na bubulihin ang anak ko. Lalo na ng teacher. Hindi ko yung papayagan na may traumatic yun sa bata. So, protect your children. Protektahan niyo po ang anak niyo. Magpakita kayo sa school, magpakita kayo sa mga classmates niya, ng anak niyo, para alam nila na mayroong nagpo-protect sa anak niyo. Huwag niyong pababayaan ang isa lang doon na haharap sa lahat, lalo pag may program, nakikita ko mga wala doon. So, dapat
kahit maliit lang yan program, magpakita kayo. Ang presence ng parents ay napakahalaga. Yun po. Yan, okay, may mga questions pa? Okay. Habang papatapos tayo, since yung time natin hindi nakakayanin yung bullying, tapos meron pa sana tayong session, yung isa, magtuturo ng make-up yung dalawa, kaso hindi nakakayanin, kaya ano na yan. Opo, pag ano ng make-up, ayan. Si Princess tapos si Gail, no? Tapos, Brother Manny naman, si Manny naman ay mag-aanot naman sa bullying. Okay? So, bago tayo mag-close, ano natin ito? Tama yung, okay, makinig mo na. So, i-conclude natin sa ganito. Yung parents, importante sa community, importante sa mga anak ninyo, na ang sabi nga ni Sis Ira, dapat hindi yung mga bata ang nagdadala nun. Yung parents dapat. So pag hindi available yung parents, doon na tayo sa mga agency natin. Ngayon po ito, saan papasok dito ang church? Mga kapatid, bilang isang Christian at member ng isang church, yung mga napagkikwentuhan nyo ng mga bata at yung mga bata nagkikwento sa inyo, kayo rin po ay pwede maging instrumento para maidala yung mga ganyang problema sa kanilang magulang sa tamang agency. Nag-asuba natin? So, hindi lang tayo pupunta sa church para lang magpasalamat sa Panginoon, kung hindi para makipag-fellowship sa ating mga kapatid. No? At ang pinakamahalaga dito, of course, meron kayong moral drive na, ang sabi nga ni Sister Cherry kanina, huwag takpan yung tenga nyo. Pag may narinig kayong isang young people na parang merong problem, makialam kayo. Makialam kayo. Oo, pakialaman nyo. No? Not in a bad way, kung hindi, tanungin nyo kung ano yung problem niya. Kasi malay nyo, wala siya na pagsasabihan, at ikaw pala yung makatulong sa kanya in that sense. Okay? Nag-asuba natin? Okay? Ngayon, pag lahat yung nag-fail, punta tayo kay Rapid Tulfo. Joke lang. Joke lang. Okay? Rapid Tulfo. Joke lang yun, joke lang ha. Okay. Laging pupunta sa tamang agency, okay? Tatlo yan. Parents, family yon. Parents, pangalawa, government agencies, pangatlo, church. Okay? Okay po ba? Yan ang mga institution na nilagay ng Diyos para pigilan ang sin, ang kasamaan sa mundo. Kaya huwag kayong mahiya lumapit sa mga ate, kuya nyo, mga magulang nyo. Okay? So may natutunan ba this afternoon? Meron ba? Okay. Marami rin natutunan yung mga bully. Joke lang. So, let's all stand as we close at sana maano natin ito, no? Magi tayong available sa lahat. Hindi lang sa inyong family, kundi pati sa ibang, mga kasamahan natin sa church. Let's pray. Lord, thank you, Panginoon, sa forum na ito, sa discussion, at thank you rin po, Panginoon, sa pinadala niyo, Lord, na speaker, na ginamit niya po ang kanyang knowledge about this para i-share at may open itong very crucial na na ito, Panginoon, for the protection, Panginoon, ng mga need na mabigyan ng protection. Lord, bilang church, Panginoon, ay binigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng utos, Panginoon, na mahalin ng aming neighbor, and at the same time, Panginoon, i-uphold ang advocacy ni Christ na magkaroon ng pagmamahal, hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng kapurihan, Panginoon, bilang isang family, ay kami po ay mag-step forward sa justice at righteousness na ibinigay niyo po sa Biblia. Ganun din po, Panginoon, sa pag-agree namin, Lord, sa mga justice, Panginoon, ng binibigay ng aming government. At kayo, Panginoon, ang tumulong sa bawat isa na makiko-operate as a Christian po dito. Thank you, Panginoon, at lahat ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. Amen. Let's have a 5-minute break at mamaya worship na tayo.